tao at ng nagpapasuso sa mga araw na yaon. At magsipanalangin kayo na ito'y huwag mangyari sa panahong tag-ginaw, sapagkat ang mga araw na yaon ay magiging kapighatian, na ang gayo'y di pa nangyayari buhat sa pasimula ng paglalang na nilikha ng Diyos hanggang ngayon, at ni hindi na mangyayari kailanman. At malibang paikliin ng Panginoon ang mga araw, ay walang laman na makaliligtas, datapwat dahil sa mga hirang na kanyang hinirang, ay pinaikli niya ang mga araw. At kung magkagayon, kung may magsabi sa inyong sino mang tao, narito ang Kristo, o nariyan, huwag ninyong paniwalaan. Sapagkat may magsisilitaw na mga bulaang Kristo at mga bulaang propeta, at magpapakita ng mga tanda at mga kababalaghan upang mailigaw nila kung mangyayari ang mga hirang. Datapwat mag-ingat kayo. Narito, ipinagpauna ko nang sinabi sa inyo ang lahat ng mga bagay. Ngunit sa mga araw na yaon, pagkatapos ng kapighatiang yaon, ay magdidilim ang araw, at ang buwan ay hindi magbibigay ng kanyang liwanag. At mga lalaglag ang mga bituin mula sa langit, at magsisipangatal ang mga kapangyarihan sa mga langit. At kung magkagayoy, makikita nila ang anak ng tao na napariritong nasa mga alapaap na may dakilang kapangyarihan at kaluwalhatian. At kung magkagayoy, susuguin niya ang mga anghel at titipunin ang kaniyang mga hinirang mula sa apat na hangin, mula sa wakas ng lupa hanggang sa dulo ng langit. Sa puno nga ng igos ay pag-aralan ninyo ang kanyang talinhaga. Pagka nananariwa ang kanyang sanga at sumusupling ang mga dahon, ay nalalaman ninyo na malapit na ang tag-araw. Gayon din naman kayo, pagka nakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya'y malapit na, nasa mga pintuan nga. Katotohanan sinasabi ko sa inyo, hindi lilipas ang lahing ito hanggang sa mga ganap ang lahat ng mga bagay na ito. Ang langit at ang lupa ay lilipas, datapwat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Ngunit tungkol sa araw o oras na yaon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang Ama. Kayo'y mag-ingat, magpuyat, at magsipanalangin, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan kaya ang panahon. Gaya ng isang tao na nanirahan sa ibang lupain, na pagkaiwan ng kanyang bahay at pagkabigay ng kapamahalaan sa kanyang mga alipin, sa bawat isay ang kanyang gawain, ay nag-utos din naman sa bantay pinto na magpuyat. Magpuyat nga kayo, sapagkat hindi ninyo nalalaman kung kailan paririto ang Panginoon ng bahay, kung sa hapon o sa hating gabi, o sa pagtilaok ng manok, o sa umaga. Baka kung biglang pumarito, ay kayo'y mangarap ng nangatutulog. At ang sinasabi ko sa inyo, ay sinasabi ko sa lahat, magpuyat kayo. Marami po mga bagay tayong natutunan at nakikita dito sa mga talatang ating binabasa. Pero maaaring meron hong mga hindi lubos na maliwanag sa atin. Siguro po, maaari kayong tumawag sa amin o kung meron po kayong mga gustong itanong, pwede po ninyong tawagan ang palatuntunang Ang Dating Daan, ang palatuntunang Itanong Mo kay Soriano. Sa pamamagitan po ni Brother Eli Soriano, ay pwede po nating itanong ang mga bagay na maaaring hindi lubos na maliwanag sa mga talatang ating binabasa. Si Brother Eli po ang nangunguna sa ating palatuntunan dito sa Ang Dating Daan,
At sa iba't ibang mga programa po dito sa UN Television na kanya pong iniho-host. Kaya huwag ko kayo mag-aatubili. Kung meron namang mga nasa malalayong mga lugar at hindi ko kayo makakatawag, pwede rin kayo sigurong sumulat dito po sa ating Itanong Mo Kay Soriano at dito po sa Ang Dating Daan. Si Brother Eli Soriano po ay laging handa na magbigay naman ng tugon sa pamamagitan din ng pagbasa ng mga talata ng banal na kasulatan. At bukas, huwag ko kayo mawawala. Kung hindi pa po alam ng ibang mga kaibigan natin, ng atin pong ibang mga kasambahay, sana yayain natin sila at kumbinsihin natin sila na magbasa ng Biblia. Wala pong masama kung ito'y pagtutuunan natin ng pansin na kahit sa kapirasong oras lamang ng ating mga buhay, ay magkaroon po ng puwang ang mga salita ng Diyos. Dahil lagi nating tatandaan, mapalad ang bumabasa.